Sara. I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, First Lady Lisa Marcos, di nakatiis. Nagsalita na laban kay Vice President Inday Sara. Yan guys, yan ang mainit na balita. Kasi nga guys, in-interview itong si First Lady Marcos. Di ba? Itong si Anthony Taberna. Pero may video siya, guys, kaya lang hindi pa buo, guys. Hindi pa buo, naglabas lang ng t-shirt itong si Anthony Taberna. Siyempre, medyo iniipit-ipit niya para mas lalong mag-trending, di ba? So, alam naman natin, itong si First Lady, hindi naman to nagpapa-interview, guys. Hindi to nagpapa-interview kung kani-kanino. So, siyempre, pumipili lang din siya. So, in-interview nitong si First Lady Lisa Marcos regarding dun sa kay Inday Sara, yung rally doon sa Davao. So, narito guys ang kanyang sabi, di ba? Basahin muna natin mamaya yung video. Sabi niya, for me, sabi niya, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you and you run together, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. So, sinasabi niya, yung kampanya nun, di ba, nagsama nga yung si BBM tsaka si Sara. Pupunta ka sa rally, sabi niya. Ito na guys, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. So, yun guys, matindi ang kanyang revelasyon. Di ba? So, tama nga naman, di ba? Ito nga yung unang Davao rally nila na kung saan nga galing dito si Inday Sara. Sabay yun guys, di ba? Nilaunch yung bagong Pilipinas. At saka yung maisog dun sa Davao. So, yun ang nangyari guys. Tapos nga, nung nangyari na yun, nandun si Sara. Nung sinabing bangag si Presidente, nakita natin sa video nga, tumatawa nga siya. At talagang nandun ang suporta niya. Siyempre, pamilya niya yun, guys. Pero tama nga itong si Lisa. Siyempre, masasaktan nga naman. Kahit sabi mo, hindi yung Presidente. Kahit pag ang asawa mo, di ba, may narinig kang hindi maganda at nilait-lait, tiniinsulto, masasaktan ka. Ito pa, Presidente, in public niya pa sinabi ni Digong. At pagkatapos na hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy, guys. Di ba? Ang banat ng mga Duterte dito kay President Marcos. Kaya hindi mo masisisi na masasaktan niya itong si First Lady Lisa Marcos. Kaya nakita natin hanggang ngayon guys, hindi na yung nag-uusap. Pag sa departure at arrival, pagpunta-punta sa ibang bansa nitong si BBM, hindi na sila nagpapansin. Di ba? Nakita natin yan. Maraming video guys ang lumabas at nakita natin. Kaya ngayon guys, natural itong mga DDS ay kukontrahin itong sinabi. Di ba? Itong si First Lady Lisa Marcos. So talagang dito natin makikita na ang unity guys, wala na talaga. Umabot na sa mag-aasawa. Di ba? Kay First Lady. Kaya pala talagang kahit anong gawin nila, hindi nila may tago na talagang nag-aaway na sila. Di natin alam, di ba? Kay President BBM, baka nga ganun din, ayaw lang niyang ipakita dahil nga kasama sa gabinete itong si BP Sara. So, lumalim na ng lumalim. Saan ba nagsimula na to? Di ba, nakita naman natin yan, di ba? Nagsimula ito sa Tambaluslos issue. O, nung si Martin Romualdez, di ba? Chinugi. Itong si Gloria Macapagal-Arroyo. Dahil nga napapabalita ang ikukudeta si Martin Romualdez, di ba? Magiging speaker itong si Gloria. Kaya nangyari nun, sinipa si Gloria from the senior deputy, tinanggal na lang siyang deputy
speaker hanggang sa pati pagka-deputy niya tinanggal at doon na nga nagsimula yung tambaluslos ni Inday Sara. Hanggang sa lumalim, nagkaroon ng confidential fund na kung saan ay kinabagsak din ni Sara, di ba? Lahat ng survey halos bagsak na last year. At talagang marami ang pumuna sa kanya doon sa confidential fund. Hanggang sa Sindigong tumulong na rin, di ba? Sinabi niya ang kongreso, pinakabulok. Hanggang yun na nga, hanggang sa nagkasangay-sangay na guys. Yung kanilang away na hanggang sa lumalim na magpasa hanggang ngayon. So, abangan-bangan natin guys yung video na buo. Pero ngayon guys, papakita ko muna yung mismong video. Baka sabihin nyo, nagmamarites lang tayo guys, di ba? So, panoorin muna natin yung teaser ni Katunying kay First Lady Lisa Marcos. Alright? Pasok, Katunying. I was always Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? budget this. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Di ba? So, guys, napanood nyo, di ba? Matindi, di ba? Ito si First Lady, sabi niya, pupunta ka sa rally, tapos tatawa-tawa ka pa. So, kaya masama ang loob niya. At even si Lenny, nabanggit pa guys, si Lenny. Even si Lenny Robredo, di ba? Hindi niya ginawa yan kay BBM. Na hindi raw binastos, o nakita naman natin, di ba? At ngayon, lumalabas ngayon guys. Lumalabas yung mga kakamping, dilawan, legit opposition, parang pumapanig kay BBM versus sa mga DDS. Kasi nakita natin yun eh. Ang kakamping ngayon, ang kakamping kasi guys, more on issue lang sila. Wala silang planong pabagsakin si BBM. Nung election yan, mainit yan, talagang bakbakan talaga, hindi maalis. Pero nung pagkatapos noon, di ba, nakita natin na tumahimik na rin ang kakamping dahil nga per issue lang. Ang lumalabas na naging maingay at parang opposition ngayon, ito nga ang kampo ni Duterte, na magpasa hanggang ngayon ay banat ng banat, di ba? Si Pulong, di ba? Si Baste, yan, binan natin si Marcos, sila Roque, Panelo, lahat ng kampo ng DDS, guys. Ang pinakauli si Alvarez na kung saan ay imbestigahan na siya. Nakita nyo, di ba? So, may chance kaya, guys, na baka talagang magsasanib pwersa ang kakamping at dilawan at yung mga Marcos o loyalists. Kasi nakikita natin sa vlog, guys, makita natin kahit yung mga kakamping na vlogger, medyo pumapanig na rin dito kay BBM. At ang talaga nakakalaban na yung DDS. Even tayo guys, kapag si BBM ay may mga magandang policy talagang kahit di natin sinusuportahan, maayon tayo sa kanya. At talagang sinusuportahan natin. Di ba? Kahit hindi natin siya sinuportahan nung election. Pero dito sa sinasabi ni First Lady Marcos, may punto siya, di ba? May punto siya. Nasasaktan talaga siya kay BBM. Na magpasa hanggang ngayon, nilalait-lait at iniinsulto itong ating presidente. Di ba? So, kayo guys, ano masasabi nyo sa sinabi ni Lisa Marcos? Di ba? Na binanatan na si Sara na nasaktan talaga siya dahil sa pagtawag na bangag daw o drug addict at kung ano-ano pa mga tinawag dito kay Pangulong Bongbong Marcos. So, abangan natin yung buong video guys at i-update ko kayo. Alright? So, ganito lang po. Abangan nyo ang susunod ng vlog. Thank you very much.